Faith Revival. No, mayroong pagsasanib ng mga kaibigan mga kapatid dito bago dumating ang tinatawag natin batas pangbumudyo na tinatawag na Sunday Law. No? Ang magsasanib dito mga kapatid ay walang iba kundi ang tinatawag na Orthodox Christian Catholic at saka yung isang pinakamalaking body ng tinatawag ng mga Protestant denomination. Ang sabi nito mga kapatid ay magkakaroon sila ng unity bago ang tinatawag na paggawa ng batas tungkol sa tinatawag na pagkakaisa sa pagsamba at gagawin ang pagsamba sa araw ng linggo. Magkaroon muna ito ng pagsasanib. Sabi nito mga kapatid, Protestant and Catholicism will form a confederacy. The Word of God teaches that this sin, suppression of the Sabbath, are to be repeated as Roman Catholics and Protestants shall unite for the exhortation of the Sunday. Ito ay ating mababasa sa Great Controversy 578. At kapag nabuo ng mga kapatid ang kanilang pagsasama, sabi nito, magkakaroon ng dalawang doktrina o paniniwalaan ng unity ito. Ang sabi, magkakaroon sila ng tinatawag na unity at magkakaroon ng two doctrines will unite them. Ito yung magbubuo sa kanila ng kanilang kapit-kamay. Pag nagkaroon ng kapit-kamay, siyempre may matatag na ugnayan. Meron din tinatawag na doktrina. Ang sabi nito, number 1, the first doctrine is the unifying error that men continue to live in spirit form after they die. This error unites the churches to Satan. So yun yung unang doktrina mga kapatid na buuin sa loob ng pagkakaisa ng mga nagsasabing sila yung mga religyoso. Number 2, the second doctrine is the error that Sunday, the first day of the week, is sacred. These errors unite the churches with one another. So yung dalawang doktrina na yon, hindi na nila pakikialaman kung napansin natin, yun lamang ang dalawa na yon. Hindi na nila pakikialaman yung iba pa. Halimbawa, yung sa ating kinigisnan ay kapag namatay ka, kung medyo alanganin yung pagkakilala sa iyo, medyo kasalanan ka, pananginan ka lang, papunta ka sa kung saan-saan, no? May tinatawag na libo, may tinatawag na puno, tinatawag na heaven. Hindi na pagkikialaman yun. Hindi yung dalawang narinig na doktrina, yun yung mag-unite sa tatlong ito mga kapatid. Yun ang sabi ng The Great Controversy. So itong binasa natin na passage ay maaaring pagkakatiwalaan natin kasi nga mga kapatid, ito yung layunin ni Satan na gagawin sa mga tao, yung mga tao na nagaya niya ang isipan, lalo na yung mga leader ng malalaking reliyon. So yun yung magaganap mga kapatid. Una, magsasama muna yung mga tinatawag natin reliyon na malalaki. Orthodox, Catholic, at saka yung Protestant denomination. So hindi tayo kasali mga kapatid kasi ang pagkakaisahan dito na pag-uusapan yung pangalawang doctrine is Hindi naman. to sacred the first day of the week. So mga Seventh-day Adventists hindi talaga mag-uugnay sa doktrina ito. Okay? So itong nangyayari, ganito nangyayari. Ang layunin, mga kapatid, hindi po sa kanila, para sa kanila, ang layunin nito hindi ko masama. Kasi nga, naglilingkod ka pa rin Sister Medrica sa Diyos. Di ba, hindi naman masama yun. Naglilingkod ka pa rin sa Diyos. At meron tayong pagkakaisa. Di ba masama? Hindi masama yun. Sabi sa kayo kasi, magkaisa
iisa ang mga anak, so ang mga followers ay dapat magkaisa din. So hindi masama yung layunin na ito mga kapatid. Kaya nga lang, ang sabi rito, gagawin nilang secret ang first day of the week. Now, pagka nabuo na ang sistema nito, sabi rito mga kapatid, satanic excitement empowers the church people to take action. Ano daw? Satanic excitement empowers the church union to take action. Magkaroon siya ng kapangyarihan ng kapatid pagkatapos nito. Bakit siya magkaroon ng kapangyarihan? Sabi ito, makikita, sabi ito, na satanic excitement empowers the church union to take action. It appears, ang sabi, that a strange, but ito ay strong excitement sa mga iglesia na nahulog. At ito, ang kanilang pagkakaisa ay magkakaroon muli ng tinatawag na aksyon. At pagkatapos nito, the loud cry will begin. Alam natin yung loud cry, yung pag-aralan natin yung nakaraan na bago matapos ang kaligtasan, magkaroon muna ng huling sigaw, loud cry. Ang huling sigaw na yan, ang ibig sabihin niya ng mga kapatid, yan yung pagbuhos na ng Holy Spirit sa mundo ito para dalhin ang pabalikan ng kaligtasan sa lahat ng bansa. Maging sa Pilipinas, lahat ng bansa, maging sa North, maaaring papasukin na yun mga kapatid. Ito na yung pinaka-last short na panahon. Short ito eh. Sabi nito, hindi siya matagal. The loud cry which will begin shortly afterward. Hindi siya matagal. Kasi nga ngayon, nalaganap na eh. Ilang bansa na lang hindi napasok. So, bakit patatagal galing ng Diyos yung loud cry? Naiilan na lamang yung natitin. Diba? Kaya ang sabi dito, the loud cry will begin shortly. At kapag ka naganap ang tinatawag na huling sigaw sa mundo ito, mga kapatid, sabi ni Mrs. White sa kanyang aklat na Early Writings 261, verse 1, unang paragraph, first paragraph, I saw that God has honest children among the nominal Adventists and the fallen churches. Kita niyo mga kapatid ang sabi ng propeta, ang Diyos mayroong mga tapat na mga lingkod dito sa loob ng ating denominasyon at sa labas. Ibig sabihin mga kapatid, dahil may loud cry, sabi, tuloy natin yung pagbasa, Adventists and the fallen churches, and before the plagues, bago ang 10 salot, before the plagues, shall be poured out, ministers and the people will be called out from these churches and will gladly receive the truth. Kaya mga kapatid, kung isa ka dito sa mapabilang mga kapatid, magtaka ka siguro yung iba, yung dating yung hindi pala simbalit, lagi hindi nag-iiwal. Magtataka ka dito mga kapatid. Yung mga hindi na, makikita mo kasi hindi mo nag-iiwal dahil yung bakit gano'n na lang kamasikasig ngayon sa panginatal. Kasi nga sabi mga kapatid sa I saw that God has honest people among nominal Adventists and the fallen churches. Sino yung fallen churches? Diba yung nasa labas? Yung nasa labas, kabina may yung Orthodox, Catholic, Protestant, may mga lalabas doon, mga kapatid. At kapag lumabas sila, mag-join sila bilang mga ngaral, kasi nga, naulanan sila, nahasigan sila ng ulit-ulat. Doon sa loud cry na yun. At ito yung sinasabi, sabi nito, ministers and people will be called out from these churches and will gladly receive the truth.
na. At kung mangyari dito, mangyari ito mga kapatid, sabi ng ating aralin, sa early writings pa rin, alam ni Satanas Layo ito. naman eh. Malayo. Itong mangyayari na ito, alam niya. Sabi nito, Satan knows this. And before the loud cry of the third angel is given, they raise an excitement in this religious body. Religious bodies. And those who have rejected the truth may think that God is within. Sa kabaligtaran pala mga kapatid, may lumabas sa labas, sa tagalabas. At may lumabas din dito na sila yung magsisigaw talaga ng pinakamalakas na katapangan. Sa kabila niyan, mayroon din mga tao dito na maguguyo ni Satan. Maguguyo ni Satan. Sila yung mga tao na nag-reject sa katotohanan at sila din ay sasabihin nila, kami rin ay pinangungunahan ng Diyos. Ang Diyos ay nasa amin din. Magkakaroon mga kapatid, nakakala niyo sa Biblia may Armageddon. Alam niyo ba meaning ng Armageddon? Huling gera ng mga mananampalataya at ibig. At ito na yun mga kapatid. Ito yun. Kasi yung nabuhusan ng huling ulan at yung naguyo ni Satan, ano ba ang mangyayari dito? Halimbawa, kayo mga kapatid, lalabas kayo yun para mamakat. Mayroon din doon lalabas para magsasabi na hindi, mapili yan, kami tunay. Kasi nga, sinasabi nila sa kanilang sarili, ang Diyos na sa amin din. Okay tayo mga kapatid, walang pagkakaiba doon sa pangyayari nung ating panahon, nung panahon ng ating Panginoong Isos. Diba sinasabi ng mga Hudyo? Itong tao na ito, fake ito eh. Ano ang feeling nung may sasabing fake? Diba sila yung mga anak din ng Diyos? Magiging ganun yun, mga kapatid. Kaya nga anong nangyari sa ating Panginoon, di ba, naipa ako, dahil sabi nila, Peter, impostor to eh. Impostor to. Kaya ang nangyayari mga kapatid sa panahon na to, ang bayan ng Diyos ay may muling paglalaban sa katotohanan at mali. Mga kapatid. Alright? Sabi nito so yan ang mangyayari dito sa tatlong aralin na naminis natin. Binigyan na natin ng background show na bago tayo pumunta sa ika-apat na aralin. Okay. So ano nangyari? Pag nangyari ito, nalalabas ang mga kampo ni Satan, mga kampo ng Diyos din, dalawang kampo, dalawang grupo ito, dalawang grupo. Ang sabi dito, coercion of the government by the threefold union. Anong mangyayari dyan mga kapatid? Ang sabi dito, the religion of papacy will accepted by the rulers. Ano daw? The religion of the papacy will be accepted by the rulers. Sabi dito, sa manuscript release, laws enforcing the observance of the Sunday as the Sabbath will bring about a national apostasy. So ito na yung batas na mag-uusik sa'yo para ayaw mong magpasakot dito sa amin ayaw mong mamilin ng linggo. Kung pa palagi, ikaw itong araw tutulong ko sa tao. Kaya mga kapatid na nangyari, magkakaroon ng malaking epekto sa mga mananampalataya pagdating sa pang-apat na araw ng system na yan. Sabi effect of the union of God's people caused by, ano sabi dito? Diba? Ito yun. Tama? Effects of the union of God's people caused by hatred of Sabbath keepers. Magkakaroon ng hindi magandang pangyayari mga kapatid. A hatred of Sabbath keepers will lead the churches to coerce the government to enact the law. Initially, legislator will agree to do so only for political reason, but that action will catapult. Ano ibig niyan sabihin ng catapult? Yung parang
parang maliit na, no? Lupang, maliit na lupa na nilalagyan ng mga patay. O, parang yung ibig sabihin. So, sabi dito mga tutuloy natin, God's people into the final great conflict. That action will catapult God's people into the final great conflict. O, ito na yung sinasabi nila na kapag darating ang panahon na ito, ang mga tao na bumalik sa Diyos ay magkakaroon ng pinakamalaking konflikto sa buhay nila. What is that conflict? O, ano yan? Ano yung konflikto na yan, mga kapatid? It is the last phase. Sabagay, napag-aralan na natin yung unang panahon pa naman na yung mga prophecy pa ang pinatalakay dito. Sa panahon na ito, mga kapatid, diba? Huwag kayong matakot. Sabi nito, it is the last phase before Christ return. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, sa panahon ng kagipitan ng mga Kristiyanong kapal, ang Diyos ay magpapadala ng shield laban sa masasama at iingatan ang mga anak ng Diyos. So yun yung tatandaan nyo yan, mga kapatid. Ito'y pinabalampas natin dahil ito na talaga ang nangyayari sa huling mga panahon bago ang pagbalik ng ating Panginoon. Sabi nito, it is the last phase before Christ returns of the long-standing great controversy between Christ and Satan over the necessity of obedience to the law of God. Okay? So ito ay sinasabi ng Spirit of Prophecy para tayo mahanda, mga kapatid, sa tinatawag natin conflict between God and Satan. The same, sabi ito, the same masterful mind that plotted against the faithful in ages past is still seeking to rid the earth of those who fear God and obey His laws. So, hindi magandang natin yan pagka binasa mo yung sa wikang Tagalog, diba? So, hindi pabor yung binasa natin sa mga mananampalatayang tunay. May mangyayari na hindi mo gusto na gagawin ni Satan. Satan will cite indignation against the humble minority who conscientiously refuse to accept popular customs and tradition. Men of position and reputation will join with the lowliest and vile to take counsel against the people of God. So, yan pa, itinagdag pa, hindi magandang mangyayari against the people of God. Education, ang sabi dito, well, genius, education, will combine to overburden with contempt. Kita niyo yan, mga kapatid. Okay. So dito sa aralin pang-apat, mga kapatid, dito na sinasabi yung hindi kanis-nais na mangyayari sa mga anak ng Diyos. No? Persecuting, rulers, ministers, and church member will conspire against them with voice and pen, by boast, threats, and ridicule. They will seek to overthrow their faith. O ito pa, by false representation and angry appeals, they will stir up the passion of the people, not having and thus say the scriptures to bring against the advocates of the Bible Sabbath. They will resort to oppressive enactment to supply the law. So, napindi-pindi ang mangyayari, mga kapatid mo. To secure popularity and patronage, legislator will yield to be demand for a Sunday law. Yan na. Naalala ko tuloy yung
panahon sa Diyos, sa panahon nila ni Lord Ages, may first and second opinion doon. Noong una, warning lang, kung hindi ka sa panahon ng Dark Ages, kung hindi ka susunod sa law na binilog sa datay, bigyan ka warning. Pangalawa, ano na, may penalty. At pangatlo, ano na to persecute you. Kung ano ang batas na nilabag mo dahil tatlo na, maaaring patayin ka sa panahon nila. So sa atin din, ganito rin yung mangyayari mga kapatid. So, ito yung tinatawag na sa amin pa sa Bisaya, makahalamuyos na panahon. Sa Tagalog doon? Ano sa Tagalog? Makalilisa. Ha? Napakatindi na panahon ito mga kapatid. Kaya kung ang pananampalataya ng isang mananampalataya bilang isang Kristiyano sa ngayon ay parang tinatangay-tangay ka ng hangin mga kapatid, magiging matibay tayo. No? To secure popularity and patronage, legislator will yield to the demand for a Sunday law. Those who fear God cannot accept an institution that violators a precept of ethical law. On this battlefield comes the last great conflict of the controversy between truth and error, and we are not left in doubt as to the issue. Hindi pala yung sinasabi nito mga kapatid. In doing this, the nation will become a tool of Satan. It will also have the effect of more closely bringing the Protestant and Catholic churches under the delusive control of Satan, so he can use them to destroy commandment keepers. Yeah. Totally. Nagkakaisa. At tingnan nyo yung binabasa natin mga kapatid. Dalawang grupo na lang natitira dito sa Australia. Kasi nga, imagine, pag sinabing Protestants, ang tunay ng Protestants, Adventist lang. Ang iba, Protestant lang, pero hindi naman. Sa totoo lang. Alam niyo kung bakit hindi sila tunay ng Protestant? Kasi bakit hindi nila dalaming book sa ngayon? Dapat kung Protestants ka, hindi mo dala yung doktrina ng malaking iglesia to keep Sunday. Kaya nga, mga kapatid, ang usapin dito sa binabasa natin, dalawa na lang pag-grupo ito. Hindi tatlo, hindi apat. Protestant, Orthodox, and Catholic, may kaisa na dito. So, ano natira? Adventist lang, mga kapatid. Pwede yung mga kapatid natin Islam, walang problema ito sa kanila. Kasi ang layunin nito, mga kapatid, kapayapaan, peace. Hindi na tayo mag-away-away. Hindi na tayo magkanya-kanya. Isa na ang ano natin, layunin. Yan ang layunin nito mga kapatid. Kaya, dito nilabagin mga kapatid ang mga sulat sa aklat ng Revelation. Ang sabi nito, in doing this, the nation will become a tool of Satan. It will also have the effect of more closely bringing the Protestant and Catholic churches under the delusive control of Satan. So, he can use them to destroy commandment keepers. Kaya ang sinasabi ng banal ng kasulatan, sabi niya, he had two horns like a lamb, and he speak as a dragon. Though professing to be followers of the Lamb of God, men become imbued with the spirit of the dragon. Sila na nagsasabi na mga follower o mga tagasunod ng tupa ng ating Panginoong Diyos become ay magiging espiritu ng dragon ay mapasa kanila. They profess to be weak and humble, but they speak unreligious.
They speak and legislate with the spirit of Satan. Kakaiba nga naman ang kapatid ang mangyayari. Sasabihin nila, kami sa Diyos kami. Pero, deep inside mga kapatid, yung kanilang in result,